ng mga magulang. Kapag ako'y nalulumbay, handa akong kalingain. Kapag ako'y nagkukulang, unawa ang laan sa'kin. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Purihin ang Panginoon sa buhay ng aking mga magulang. Di siya nagkulang. Dahil sa kanilang buhay, ang aral ni Jesus ay natutunan, ipinamuhay. Kaya't sa aking pagtanda, ang aral ay dala-dala, ang bilin ni ama't ina, sa puso'y iukit nga. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Sikoy ko kami gimu tolangit. Sikoy ko kami gimu to aldo woy bulan. Ikaw ang nagbuhat sa kabituunan. Ikaw ang nagbuhat sa kalibutan. Manama, mawantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دماغ، وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا، آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Manama, mawantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. Busa ikaw lang ang alagaran ko. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po at ang samahan ng mga guro ng San Juan Elementary School sa pangunguna po ng ating Pangulong Guro, Ma'am Abigail S. Galit, ay labis po ang kasiyahan na makasama po kayo sa ganitong klase ng gawain. Sa ating pong pagpapatuloy, atin pong pakinggan ang opening message na ibibigay po sa atin ng ating butihing Pangulong Guro, Ma'am Abigail S. Galit. Ito po ay susundan ng welcome remarks na ibibigay naman po sa atin ng ating master teacher, Ma'am Ruth O. Bautista.
Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang aking pagbati sa mga magulang, mag-aaral at guro ng San Juan Elementary School. Our activity for the month of May is very significant for our parents, learners, and teachers. Why? Because through this 4 Friday seminar aims to promote mental awareness and psychosocial support to teachers, parents, and learners through spiritual activities. Provide spiritual upliftment to the participants in facing the trying times of the pandemic. Increase mental resiliency to the learners, teachers, and parents, and the community. This seminar was created and organized not just because of the pandemic period, but it is also for honing and molding the holistic being of the learners, which he or she can be brought on to his or her lifelong growth development, life challenges, and experiences of which could be a help from them to be a strong person with spiritual guidance, with the right decision making in life, or with good judgment, knowing the right from wrong doings, with high moral and values and others. In short, to be a good, righteous, and God-fearing man or Christian. Sa aktibidad na ito, tumutugon din ito sa layunin ng kagawaran ng edukasyon na ang mga mag-aral o kabataan ay dapat taglayin ang 4 na core values, at ito ay ang pagiging makadiyos, makabansa, makakalikasan, at makatao. Sa mga binuong grupo na may kaugnayan sa DepEd activities tulad ng SPG, YesO, Youth Formation, at iba pa, those are the groups that will help our learners to become a future leaders of our country. At sa mga ganitong training o seminar na virtual o on-site platform ay makakatulong sa mga mag-aral na maragdagan pa ang kanilang kaalaman at kakayahan na hindi lamang makukuha sa 4 na sulok ng kanilang silid-aralan. Maaari silang matuto sa mga resource speakers o facilitators na eksperto sa kanilang larangan or propesyon. Bilang pagtatapos sa aking mensahe, nais ko munang magpasalamat sa chairman ng aktibidad na ito sa pangunguna ni Ma'am Yoradil A. Alon-Alon, DRRM Coordinator, Ma'am Jaisel D. Makabuhay, SPG Advisor, at Ma'am Carla Charis Ronya bilang Coordinator ng Homeroom Guidance at Guidance Teacher ng paaralan. Kasama din ng mga guro ng San Juan Elementary School bilang miyembro ng kanilang Technical Working Group. Sa mga naimbitahang resource speaker sa 4 na biyernes sa buwan ng Mayo, maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong galing, talino at experiences sa aming mga mag-aaral ng San Juan ES. May our first time virtual training seminar for the San Juan learners will be meaningful and productive. Happy listening, watching, and learning. God bless you all. Magandang umaga po sa lahat, sa mga magulang, mag-aaral, at lahat ng guro ng San Juan. Gayon din sa ating masipag at mabait na school head, Ma'am Abigail S. Galit, at lalong-lalo na sa ating mga panauhin sa umagang ito. Mapagpalang araw po sa lahat. Una po ay ang pasasalamat ng San Juan Teaching Force sa pagpapaunlak ninyo sa araw na ito upang maging kabahagi namin ng aming virtual spiritual support and upliftment activity about youth formation, homeroom guidance, and psychological support. Alam po naming magiging makabuluhan ang inyong pakikibahagi, lalong-lalo na sa mga panahon natin ngayon na kinakailangan natin ang mga ganitong activity.
sa ating mga magagaling na mga speakers. Maraming salamat sa inyong ibabahagi sa amin. Alam naming malaking tulong ito para sa mga magulang, sa aming mga mag-aaral, at lalo't higit sa aming mga guro kung paano namin haharapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya naman lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa inyong ibinigay na oras para po sa amin. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo lahat ng ating poong may kapal. Maraming salamat po, Ma'am Ruth and Ma'am Abby, na wala pong ibang iisip kundi po ang kapakanan at ikabubuti po ng mga mag-aaral, ng mga guro at ng paaralang elementarya ng San Juan. Ngayon naman po ay inyong mapapanood ang mga bagay na dapat nating sundin o gawin sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong araw. Ayan. So ngayon naman po ay dadako na tayo sa pinakamahalagang parte ng ating activity ngayong araw. Upang bigyan po tayo ng spiritual support and upliftment activity, akin po ang kagalakang ipakilala sa inyo ang BFCI Church Leader on Children's Ministry. Palakpakan po natin, Mr. Ramon Sandoval. Isang mapagpalang araw sa atin, mga bata. Purihin ang Panginoon sapagkat meron tayong pagkakataon na makapakinig ng Kanyang salita. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat isa ako sa gagamitin ng Diyos upang ialay, upang ipahatid kung ano ang sinasabi sa atin ng ating Diyos na umibig at nagmahal sa atin. By the way, ako nga pala si Kuya Ramon B. Sandoval. Pwede niyo akong tawagin Kuya Ram. Yan. Tayo muna ay manalangin bago tayo mag-aral ng Kanyang salita. Sige, tayo magsitayong lahat at tayo ay mananalangin. Tayong lahat ay pumikit at tayo ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Kami ay nagsama-sama
upang pag-aralan at tuklasin ang iyong salita. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, mga naisip, nagawa, at nasalita. Panginoon, tulungan mo po kami na matandaan at maunawaan ang aming maririnig sa umagang ito. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan upang malaman at maunawaan ang iyong sinasabi. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yan mga bata, umawat muna tayo sa Panginoon. Mahal ba natin ang ating Diyos? Amen. Tayo umawat sa Kanya. Sabihin natin sa Panginoon, I love you Lord forever. Magandang umagang ulit mga bata. Meron ako sa inyong isang katanungan. Nakakita na ba kayo ng libro na walang sulat? Ako meron. Yung ipapakita ko sa inyo ay isang aklat na walang sulat. Ay, Kuya Ram, pwede ba patingin? Ito, ipapakita ko sa inyo. Yan. Nakikita nyo ba ang iba't ibang kulay ng libro na kabit ko? Wala kayong makikitang litrato. Wala rin kayong makikitang sulat. Ngunit, meron silang mga kahulugan. Tungkol saan, Kuya Ram? Tungkol ito sa pag-ibig ng ating Panginoon. Makikita ninyo ang 5 kulay dito sa aklat na aking kapit. Ang una ay kulay ginto. Ang pangalawa ay kulay itim. Ang pangatlo ay kulay pula. At ang pang-apat, kulay puti. At ang panghuli ay kulay berde. Na-excite ba kayo na malaman kung ano ang nilalaman at kahulugan at kwento ng ating aklat na walang sulat? Ayan. Maaari tayong makinig at alalahanin yung mga sasabihin ko. Unahin natin, mga bata, ang kulay ng ginto. Ayan. May tanong ako sa inyo, mga bata. Nakakita na ba kayo ng napakaraming ginto? Maaring makakita tayo ng mga ginto sa pelikula, sa movie na ating napapanood. Pero alam niyo ba, mga bata, meron ako isang lugar na kung saan napakaraming ginto. Saan ka man lumingon, ay puro ginto ang makikita. Alam niyo ba, mga bata, kung saan iyon? Iyon ay walang iba, kundi
nasa langit. Yes, nasa kalangitan yung ginto na makikita natin at ang Diyos ang naninirahan doon sa kalangitan. Kahit yung mismong tinatapakan natin, ginto ang ating lalakaran. Ayan, nais ba natin makita at malaman yung kalangitan? Ipapaliwanag ko sa inyo mga bata, makinig kayo ng mabuti ha. Okay, ano nga yung makikita natin sa langit? Ang kaharian ng Diyos. Anong meron sa langit? Sa langit, mayroong libo-libo mga anghel na nakapaligid sa trono ng ating Diyos. Anong ginagawa ng mga anghel? Sila ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na dakila. At makikita natin doon, sila ay masaya, walang kalungkutan. Lahat sila ay umaawit, kumakanta na mayroong pasasalamat sa ating Panginoon. At buong maghapon, ang ginagawa nila ay nagpupuri, umaawit sa Diyos na dakila. Gusto ba natin makapunta doon, mga bata? Kahit ako, gustong-gusto kong pumunta doon. Ngunit, pagdating pa ng panahon, tama ba mga bata? Dito sa lupa, maaaring marami tayong nararanasan. Kayo ba mga bata ay nalulungkot? Tayo ba ay umiiyak? Tayo ba ay nakakadama ng panghihina? Sa langit, wala nang ganon. Wala nang kalungkutan, wala nang kapighatian, wala nang pagluha, kundi nasa langit ay puro kasiyahan, kagalakan, at kapayapaan. At isa pa na gusto natin mangyari, wala na doong kamatayan. Ayan. Dahil makakasama natin ang ating Panginoon na nasa langit na kung saan ay naroroon ang gintong kaharian. Gusto ba natin makapunta sa langit? Pwede kayo sumagot, mga bata. Mga bata, meron pa akong isang alam na aklat na kung saan ay hawak ng ating Diyos. Kuya Ram, ano yung aklat na iyon? Ang aklat na iyon ay aklat ng buhay. Ano nga yung aklat ng kapit ng Diyos? Very good. Ang aklat ng buhay, doon nakasulat ang mga pangalan kung sino ang makakapunta sa kaharian ng Diyos doon sa kalangitan. Gusto ba natin may sulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay? Gusto natin ang lahat ng tao ay gusto na may sulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay na kapit ng Diyos. Ngayon, dumako naman tayo. Ano kulay ito mga bata? Very good. Kulay itim. Kuya Ram, parang nakakatakot naman yung kulay itim. Parang dilim-dilim. Ano ba ibig sabihin ng dilim or kulay ng itim? Ang kulay itim ay nagpapahiwatig sa atin na isang makasananang tao. Nakasulat sa Biblia na ang lahat ng tao ay mayroong kasalanan. Magbigay nga tayo mga bata ng alam nating gawa ng kasalanan. Ikaw ba ay nagagalit? Ikaw ba ay sumusubay sa iyong mga magulang? Tayo ba ay nagsisinungaling? Tayo ba ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Tayo ba ay makasarili? Napakaraming dahilan para masabi natin na ang isang tao ay makasalanan. Sinasabi sa Biblia na ang lahat ng tao ay makasalanan. At ang mga makakasalanan ay hindi makakapunta sa kalangitan. Ay, paano kaya yun, Kuya Ram?
Yun ang dapat natin paniwalaan, na ang lahat ng tao ay hindi makakapunta sa kalangitan sapagkat ang lahat ng tao sa sanlibutan ay makasalanan. Saan ba nagsimula ang kasalanan? Hayaan na ikwento ko sa inyo mga bata. Ang unang tao na nilalang ng ating Diyos, walang iba kundi si Adan at si Eva. Sino yung unang tao na nilikha ng Diyos dito sa mundo? Very good. Si Adan at si Eva. Sila ay magkasama sa hardin ng Eden. Mayroong utos ang Diyos sa kanila kung saan kailangan nilang sundin. At ang utos na iyon ay huwag kakainin yung isang puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Ulitin natin, mayroong isang puno na pinagbabawal nilang kainin. At ang tawag sa puno na iyon ay puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. At kapag kumain sila noon, sila ay mamamatay. Anong mangyayari kapag kumain sila ng pinagbabawal na prutas? Very good. Sila ay mamamatay. Ngunit, mayroong isang pang binigay ang Diyos na puno na binanggit sa Biblia. Ang puno na iyon ay puno na nagbibigay ng buhay. Ulitin natin, may isa pang puno na ibinigay ang Diyos na maaari nilang kainin. Puno na nagbibigay ng buhay. At napakarami pang mga puno ang maaari nilang kainin. Ilang puno nga pinagbabawal na ipakain sa mga tao? Isang puno. Ulitin nga natin kung anong puno yon. Puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. At kapag kumain sila niyon, sila ay mamamatay. Dumating ang manunokso. Sino ang manunokso na iyon? Si Satanas. Si Satanas na gumagawa at umaakay sa atin upang gumawa tayo ng kasalanan. Dumating si Satanas sa hardin ng Eden, kung saan tutuksohin ni Satanas ang babae. Ano ang pangalan ng babae? Very good. Si Eva. Lumapit si Eva doon sa puno. Ano ang puno iyon? Very good. Si Satanas ay nag-anyong ahas. Anong nag-anyo si Satanas? Very good. Ahas. Ang ahas noon ay mayroong mga paa kung saan maaari siyang gumapang at pumunta sa puno saan man niya gusto. Sino nga yung tutuksohin ni Satanas? Si Eva. Lumapit si Eva doon sa puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Magkausap si Satanas at si Eva. Tinutokso ni Satanas si Eva na kumain ng pinagbabawal. Sa tingin niyo mga bata, kakain kaya si Eva? Maaaring oo o maaaring hindi. Ito yung kwento natin mga bata, makinig ng mabuti, tumingin sa akin. Nakakalungkot ang pangyayari sapagkat kumain si Eva ng pinagbabawal na prutas. Kumuha si Eva para sa kanyang asawa. Sino nga'y asawa ni Eva? Si Adan. At kumain din si Adan. Dahil sila'y kumain ng punong pinagbabawal, sila ngayon ay sumuway sa utos ng Diyos na huwag kakainin yung prutas ng pagkaalam tungkol sa mabuti at sa masama. Dahil sila'y kumain ito, sila ngayon ay matatawag ng
makasalanan. At ang kasalanan na iyon ay nagtuloy-tuloy sa lahi ni Adan at ni Eva at isa tayo doon. Kaya sinasabi natin na ang lahat ng mga tao ay makasalanan. Sinabi ko kanina na ang lahat ng tao ay makasalanan at hindi makakapunta sa kalangitan sapagkat namana natin yung dugo na makasalanan na ngayon ay tayo napapahamak papunta sa impyerno. Kuya, paano kaya yun? Ngunit, huwag tayo mag-alala mga bata sapagkat mayroong ibinigay ang Diyos na kasagutan para sa mga problema natin ito. Nakita niyo ba kung anong kulay na natin? Kulay? Pula. Yan. Ano ba ang pinapahiwatig o sinasabi sa atin kung ano ang kulay pula? Makinig ng mabuti mga bata. Ang kulay pula ay siyang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kuya Ram, anong meron sa dugo ni Hesus? Ang dugo ni Hesus ang siyang nagsilbi kasagutan para matubos ang ating mga kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas ang lahat ng tao. Dahil sinabi natin kanina na ang lahat ng tao ay makasalanan. At ang lahat ng makasalanan ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang Diyos ay nagpadala ng kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay tubusin at iligtas dahil tayo lahat ay mapapahamak papuntang impyerno. Sino ba si Jesus, Kuya Ram? Si Jesus, ang kaisa-isang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may kakayanan, na siyang makapangyarihan, na kaya tayong iligtas mula sa kapahamakan. Kagaya ng sinabi ko kanina, tayong lahat ay iniligtas ng ating Panginoon. Kuya Ram, paano? Sinabi natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naalala ba natin ang Semana Santa kung saan inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon? Yun ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay upang sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. At isa na kayo doon, mga bata. Ang dugo ng ating Panginoon ang naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, siya ay namatay para sa akin at para sa iyo at para sa lahat ng mga tao. Kuya Ram, ang galing naman ng ginawa ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Yes, tama kayo mga bata. Dahil pinapakita niya sa atin na tayo ay kanyang minamahal. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para maligtas lamang tayong lahat ng mga tao na napapahamak patungong impyerno. Ngunit, hindi nananatiling patay ang Panginoong Hesus. Noong ikatlong araw, simula nang siya'y namatay, pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay muling nabuhay at hindi na kailanman mamamatay. Isang beses lamang siyang namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Ano bang kulay ng dugo? Kulay pula. Ang pula ay nagpapaalala sa atin na ang dugo ng ating Panginoon ay siyang ginamit para tayo maligtas at malinis mula sa kasalanan. Kuya Ram, malinis na ba ako? Malinis na ang ating budhi, ang ating mga dugo, sapagkat tinubos na ng ating Panginoon at nilinis na ang ating mga kasalanan. Kaya dapat natin ipagpasalamat
yung ginawa niyang pagliligtas sa buong sangkatauhan o sa buong mundo. Pangilang araw nga ang binuhay ng Diyos si Jesus, siya ay nabuhay ng 3 araw. Ilang beses nga siyang namatay? 1 beses lang. At hindi na kailanman mamamatay. Siya ang ating buhay na tagapagligtas at buhay na Diyos at buhay na Hari. Dahil tayo nalinis na mula sa kasalanan. Ang kulay itim ay kasalanan. Ngunit dahil sa dugo ng ating Panginoon, tayo ngayon ay nalinis mula sa kasalanan. Ang lahat ng tao ay nalinis mula sa dugo ng ating Panginoon. Na ngayon, isa na tayo sumasampalataya sa ating Panginoon na siya ay namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ngayon ay nasa kaliwanagan at nasa kabutihan dahil sa dugo ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay ligtas mula sa kapahamakan na ngayon ay maaari na tayo makapunta saan? Sa kalangitan na kung saan naninirahan ng ating Panginoon. Kuya, paano kami makakapunta doon? Meron tayong kailangan gawin na pagtanggap sa ating Panginoon. At ang pagtanggap na ito, ipagtanggap na ikaw at ako, si Jesus ay namatay para sa ating lahat. Naniniwala ba kayo doon, mga bata? Kung gayon, tayo ngayon ay pupunta sa isang panalangin na ang panalangin na ito ay pagtanggap sa ating Panginoon. Handa ba tayong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo? Ang pagtanggap na ito ay bukas sa ating mga puso. Isang panalangin na seryoso. Isang panalangin na may pasasalamat sa ating Diyos. Tayo ay manalangin, sundin ang aking sasabihin na parang kayo ay kumakausap sa ating Panginoon. Tayo bumigit. Aking Panginoong Yesus, naniniwala po ako na ikaw ang anak ng Diyos. Naniniwala rin po ako na ikaw ay namatay sa krus dahil sa aking mga kasalanan at muling nabuhay sa 3 araw. Panginoong Yesus, ikaw na po ang kumontrol ng aking buhay. Alam ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng pagkakamali na aking ginawa. Nais ko po na anyayaan ka sa aking buhay bilang Diyos, bilang Hari at tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa pagmamahal na pinadala mo sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, meron lang ako sa inyong kaunting katanungan. Kung talaga nakinig tayo ngayon ay magkakaroon ng kaunting mga tanong. Itaas lamang kamay o sumagot kung ano ang kasagutan. Simulan na natin. Ayon pa din sa ating pinag-aralan kanina, ilang kulay nga yung aklat na aking kapit na walang sulat? Very good. 5. Ano-ano yung 5 kulay na iyon ng aklat na walang sulat? Very good. Tignan natin mga bata kung tama yung mga sagot ninyo, ha? Ang una natin ay kulay ginto. Pangalawa ay kulay itim. Ang pangatlong kulay ay kulay pula.
At ang pang-apat na kulay ay kulay puti. At meron pang isa, kulay berde. Yan, siguro balikan natin yung katanungan dito sa kulay ginto. Ano nga yung makikita natin sa kalangitan na gawa sa purong ginto? Ang kaharian ng Diyos. Very good. Palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Pangalawang tanong, mga bata. Sino ang makikita natin doon sa kalangitan at sa kanyang kaharian? Very good. Ang Diyos at yung kanyang napakaraming anghel. Yan. Kulay itim. Ang tanong ko dito, ano nga ang sumisimbolo sa kulay itim? Ang sumisimbolo sa kulay itim ay mga kasalanan ng lahat ng mga tao. Saan-saan tayo nagkakaroon ng kasalanan? Very good. Sa isipan, sa pagsasalita, at sa ating mga gawa. At sino ang hindi makakapunta sa kalangitan? Ang lahat ng mga makasalanan. Very good. Ngunit, ano nga yung naging dahilan natin para tayo ay maligtas? Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pang-ilang araw nga nabuhay muli ang ating Panginoon? Ikatlong araw. Ilang beses niyang namatay si Jesus? Isa. Very good. At hindi na siya kailanman mamamatay. Siya ay nabubuhay magpakailan paman. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, ano nga yung sumisimbolo ng kalinisan? Kulay puti. Ang puti ay isang nagsisimbolo sa atin na tayo ay nilinis na ng ating Panginoong Jesucristo. Na ngayon ay tayo ay makakapunta na sa kalangitan. At anong ginawa natin? Naalala niyo ba yung ginawa natin kanina? Yung ating panalangin? Na ang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. So mga bata, sana meron tayong mga naunawaan at mga nalaman tungkol sa aklat na walang sulat. Bago tayo magwakas mga bata, bisan pa tayong manalangin, tayong lahat ay pumikit. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito na ikaw ang Panginoon na siyang nagturo sa amin kung ano ang mga dapat po namin gawin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga batang naririto, nakinig at nagtiyaga upang malaman ang iyong kalooban. Salamat din, Panginoon, sa San Juan Elementary School na kung saan kami po ay pinayagan aming Ama na makapagpahagi ng iyong salita. Ang aming pong panalangin, ikaw, Panginoon, ay siyang magpukit sa aming mga puso, lalo na po sa buhay ng mga batang naririto. Dalangin po namin na huwag po namin itong makalimutan at ang pinakamahalaga sa lahat ay maisapamuhay ang lahat ng aming mga narinig. Dalangin po namin, Panginoon, na mahalin namin, aming Ama, ang kaligtasan na iyong ibinigay sa buhay ng mga batang naririto at makita ang paglago ng buhay ng bawat isa pagdating sa pananampalataya. Minsan pa, ang dalangin din po namin, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, gayon din ang kanilang pamilya. Ingatan sa araw-araw, ingatan sa pang-araw-araw naming pamumuhay na aming kinakaharap, Panginoon. Salamat po. Tayo po ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli mga bata, sa susunod na linggo tayo muli magkikita at mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Minsan pa, ako si Kuya Ram ang maghahatid sa inyo ng mabuting balita. Paalam!
Maraming salamat po sa inyo pong napakandang mensahe. Tunay nga po na masaya na makapakinig ng magandang aral mula po sa ating Panginoon. So makakaasa po kayo na hindi lamang po namin ito isa sa isip, isa sa puso, bagkus ito po ay aming isasagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. So, kids, parents, dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating activity. So, magkakaroon pa po tayo ng part 2. Standby na lamang po sa inyong mga GC at doon po namin isesend at ibibigay ang iba pang detalye para po sa susunod nating activity gaya nito. Tayo pong lahat ay makiisa para sa ating closing prayer through a virtual presentation. Maraming salamat po muli. Pagpalain tayo ng Panginoon.